Isipin mo, paano kung isang araw may pagkakataon kang yumaman? Oh, wow! Pero kailangan mong kumilos para makuha ito. Ang problema, ikaw si Juan Tamad. Ano kaya ang mangyayari? Yayaman kaya siya? O matutulog na lang habang dumadaan ang swerte? Sa isang maliit na baryo, nakatira si Juan Tamad, kilala sa buong lugar bilang pinakatamad na tao sa balat ng lupa. Isang araw, habang nakahiga siya sa ilalim ng puno ng saging, nag-iisip, pero mas madalas tulog. May narinig siyang boses. Juan, Juan, nagising siya. Ha? Sino yan? Delivery ba yan? Hindi ako delivery, sabi ng mahiwagang boses. Ako ang diwata ng saging. Napakamot si Juan. Diwata? May promo ba? Sabi ng diwata. May isang gintong saging sa dulo ng bundok. Kung makuha mo yon, yayaman ka. Biglang nagdingning ang mata ni Juan. Yayaman? Ayos yan. Pero pagkatapos ng 3 segundo, humiga ulit siya. Pwede bang ikaw na lang kumuha? Pagod ako eh. Napailing ang diwata. Juan, kailangan mong magsikap. Pass muna ako. Next time na lang. At doon nagsimula ang pinakakakaibang paglalakbay ni Juan Tamad. Ang katamaran ni Juan. Kinabukasan, naisipan niyang subukan. Pero syempre, half effort lang. Naglakad siya ng 3 hakbang. Ay, pagod na ako. Umupo siya. Nakakita siya ng kariton. Uy, sakay na lang ako. Pero walang kabayo. Hihintayin ko na lang gumalaw to. Hintay siya ng hintay hanggang sa makatulog. Paggising niya, gabi na. Grabe, ang bilis ng biyahe Sarcastic kasi hindi naman siya gumalaw. Mag-iak katatawa ng pangyayari. Habang naglalakad ulit, konti lang, may nakita siyang matanda. Juan, saan ka pupunta? Sa bundok po, kukunin ko yung gintong saging, sabi ng matanda. May shortcut ako, pero kailangan mong maghukay. Sagot ni Juan. Shortcut nga eh. Bakit may hukay pa? Para mas mabilis. Kung may effort, hindi na shortcut yon. Umalis siya. Ang pagkakataon na nasayang. Sa gitna ng kagubatan, may nakita siyang isang mangangangalakal. Juan, bibigyan kita ng pagkain at pera kung tutulungan mo ako magbuhat. Sabi ni Juan, pwede bang ako na lang kakain, ikaw na magbuhat? Hindi pwede. Sige, pass. Umalis siya. Gutom pa rin. Isang araw, nakita niya ang isang batang mahirap, pero masipag. Nagbubuhat ng kahoy, naglalakad kahit pagod, pero may ngiti. Tinanong ni Juan, hindi ka ba napapagod? Napapagod po, pero gusto kong matulungan pamilya ko. Napaisip si Juan. Grabe, ako nga walang ginagawa, pagod na. Doon niya unang naramdaman. Baka may mali sa kanya. Ang huling pagsubok sa wakas, narating niya ang bundok. Pero sobrang hirap umakyat. Grabe, wala bang elevator dito? Wala. Kaya napilitan siyang mag-effort. Unti-unti siyang umakyat. Pawis, pagod, reklamo. Pero tuloy lang hanggang sa narating niya ang tuktok. At doon niya nakita ang gintong saging. Pagkuha niya, biglang nagsalita ang diwata. Juan, nakuha mo na ang gantimpala. Ngumiti si Juan. Yayaman na ako. Pero biglang naging ordinary sa akin. Ha? Scam ba to? Sabi ng diwata. Ang tunay na kayamanan ay ang pagbabago mo. Dati, hindi ka kikilos. Ngayon, umakyat ka ng bundok. Napaupo si Juan. So hindi pala yung saging. Hindi. Ikaw ang nagbago. Umuwi si Juan Tamad, hindi mayaman sa pera, pero mayaman sa pagbabago. At simula noon, hindi na siya kilala bilang Juan Tamad, kundi bilang Juan Masipag. Medyo ang aral ng kwento. Ang katamaran ay parang kadena. Pinipigilan ka sa pag-unlad. Ang oportunidad ay dumarating, pero kailangan mong kumilos. Okay. Hindi lahat ng gantimpala ay pera. Minsan ikaw mismo ang nagbabago. Kahit tamad ka ngayon, pwede ka pa ring magbago bukas. Hindi mo kailangan maging perpekto para magsimula, pero kailangan mong magsimula para. Simulan mo na ang pagbabago ngayon
At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng inspirasyon, subscribe ka na. At samahan mo ako sa bawat kwento.